Okay, so... Okay, so maglalagay muna tayo ng beans. Beans. Yes, Alright. here. Sukatin natin siya. 16 grams. Makikita yung... Ayan. Tapos, i-grind natin siya. So, yes, hand grind. Lagay mo dito yung... Ayan, yung beans. Tapos, ganun mo siya. Natin. Yan. Workout mo. Gano'n katagal to i-grind? Hanggang sa wala nang matira. Parang wala ka nang nararamdaman sa grinding. So, mano-mano talaga siya na ano? Pag pour over, pwede naman din actually mag-grind nito. Ayan, okay na? Yes. yung ilaw mo. And then, Yung filter. So, gano'n karami? Kahit onti lang, mabasa lang yung filter. Yan. Ayan. Yan. Tapos, sige, lapag mo muna siya. And then, Tapos, preheat lang yung yung pourer. So, parang, ayan, ganun. kailangan lang yung... Para lang uminit muna yung pourer. So, magta-timer tayo ng 3 minutes. Tapos, ilagay mo muna siya. Lahat. Pero dapat evenly distributed. So, ang gagawin mo, parang mabagal na pour sa gitna lang. Tapos light lang. Light na po, gano'n. Gano'n karami? Up to 50 grams. Yan. Maganda yung mismo. Yan. Ay, hindi. Papababa muna. Pero yun, tama yun. Tapos once mag 30 seconds, pour ka ulit. Up to 100. Pero try mong iikot na. Yan. Para lang mabasag yung fluff niya. Yan. Tapos hintayin natin mag 60. So 60 every na. 30 seconds. 60 na, ganun 50 ulit. Oh yes, 50 Actually, ulit. yung nila, hindi na siya masyadong matao. So, paikot pa rin yung motion niya or okay lang sige? Supposedly may taas-taas pa yun, pero mas mahirap siya. Mahirap na ba ang paso? 200? Sa gitna na lang. Up to 340. Dire-diretso na. Pero mabagal lang. Hirap pala nito. So, yung mga ganito ba? Yung mga sa coffee, puro talaga nila iniinom. Okay. Dennis, wait na siya pa rin yung pinuntahan niya eh. Yan ang kape. Ayun ang kape. Pero masarap pa. I mean, pag gusto mo simulan yung araw mo na buhay ka, ngayon buhay na ako. Gusto niya try. Ginulat siya ng kape. Pero masarap. Alright, let's try. Masarap ang coffee. Very unique ang taste ng coffee nila. And alam, parang medyo curious ako what type of beans na ginagamit. Ito ba yung beans na ginagamit nyo? Or you use a specific type of beans? Well, yung ginagamit namin ay blend eh. So, na-discover namin siya sa previous coffee festival na inattendan namin. Tapos, we've been switching beans. Tapos, yun lang talaga yung nahanap din namin na sobrang bumabagay sa espresso-based drinks namin. Okay. So, mga ka-food explorer, by the way, in-order ko nga pala ang kanilang sea salt, right? Yes, Sea sea salt salt. nila. Ito ang best seller nila. And parang, kahit ako, convinced ako, parang alam ko na kung bakit ito yung best seller nila. Kasi, syempre, I'm a coffee guy eh. And parang gusto ko rin kasi na every morning nagkakape talaga ako. And I think ito, best pick din to. So magandang spot nga rin tong place na to
pagka-morning na very chill. Kasi para napansin ko yung ambience din ng place mo is Natural light. Yeah, natural light. Yeah. So may inspiration ka ba? Kasi parang minimal lang din yung design nila, you know? Kasi itong space na to, ginawa to as a waiting area sa isa pang shop na malapit here. So, art shop siya, tattoo and piercing studio. Pero contrasting yung aesthetic. So, doon medyo mas puti, mas maliwanag. Tapos dito, since nasa likod kasi yun na unit, dito sa harap, since mas andito yung araw, we're trying to like tone it down. Kaya medyo mas grace yung walls, tapos mas may texture, para hindi siya ganun ka. Alam mo yung sa umaga yung sobrang sakit sa mata. Totoo. So, pang tone down lang talaga yung aesthetic. Nababalance niya rin, no? Yeah. Tsaka alam mo, napansin ko, isa nga rin na nagko-compliment din doon is yung color din ng drinks. Kasi nakita ko yung drink Puro browns. mo. Puro browns. And eto, very colorful yung drink na yun. Anong tawag sa drink na yun? Ito ay Speak Now. Inspired siya sa recent re-record na album ni Taylor Swift na Speak Now. Tapos Butterfly Pea, yuzu siya. So, it has blue ternate, tapos merong lemon, and then sparkling water. Oh, So, blue... medyo citrusy yung taste notes niya. Blue tarnate. Hindi pa ako masyado familiar sa blue tarnate. Anong parang specialty ng blue tarnate? Well, siya, usually ginagamit siya for tea talaga. Tapos since medyo cold drinks talaga kami, mas trinay namin na haluan siya ng something para mas okay siya for cold drinks. So, kaya nagkaroon ng mixture with citrus notes na, yun nga, sa lemon tapos sa sparkling water. Wait, blue tarnate. Pero bakit purple? Nagre-react kasi yung certain flower na yon to citrus. So, nagiging purple siya. Okay. At least maganda yung combination din niya sa coffee shop nyo eh. Yeah. Pero nabanggit mo nga kanina na more on cold drinks kayo. Bakit more on cold drinks? Well, mas logistical problem siya. Hindi namin kaya mag-supply ng malaking espresso machine. So, maliit lang yung espresso machine namin. Tapos, hindi niya kasi kaya yung parang sunod-sunod na puro hot drinks. So, mas doon kami sa cold. And at the same time, yung mga clients din namin, ang hinahanap talaga lagi cold drinks eh. Sabagay. So, Well, yun. alam naman din natin yung klima sa Pilipinas. So, feeling ko perfect nga rin talaga. Kasi kahit ako pag nagkakape ako, gusto ko rin iced eh. So, Miss Eloise, ano ang pinaka naging inspiration mo sa coffee shop na to? Well, siguro yung enthusiasm ko sa kape. Kasi nag-start siya nung pandemic. If everyone had their hobbies, ako yung napuntahan ko na scene ay yung sa coffee making. So, marami na din akong equipment nun dahil nag-hoard ako. Tapos, at the same time, nasa arts kasi ako. Tapos, meron akong art studio. So, inisip ko, bakit hindi ko gawan ng waiting area yung art studio? Kasi yung clients namin, hindi sila nakakapag-wait sa studio kasi tight lang din yung space. So, merong separate unit siguro dapat na pwedeng doon muna sila maghihintay. Tapos, para hindi lang siya plain waiting area. And since mahilig ako sa kape, bakit hindi coffee shop? Sabagay. Wait, sa location naman, location-wise, bakit ito yung napili mong spot? Kasi ito yung nasa harap na unit ng art studio. And at the same time, it's facing Maginhawa. So nakikita siya mula sa daan. So hindi lang din mga clients namin from the art studio yung pwedeng customers, pwede din yung mga nakakita from the road. Sabagay. It's a good place. So yun, mga ka-food explorer, must try. Must try. Actually, curious nga rin ako sa lasa nito eh. So baka next order ko, ayan.